Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Miss Philippines Pia Wurtzbach itinanghal na Miss Universe 2015. Publiko ikinatuwa ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Miss Universe 2015. Mga pasahero sa Araneta Bus Terminal na uuwi sa probinsya, dagsana. Department of Health nakapagtala na ng 10 kaso ng firecracker-related injuries. Preliminary investigation sa mga kaso kaugnay ng tanimbala sa NAIA, sinimulan na ng Department of Justice. Mga bagong sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas itinampok sa pinakamalaking flyby ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Disyembre taong 2015. Tayo po ay sabay na mapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita! Magkakahiwalay na aksidente sa Naga City at Cebu City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Bernard Dadis. 3 lalaking sugatan ang nadatna ng UNTV News and Rescue Team Bicol sa barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur noong Biyernes ng gabi. Tinulungan ng grupo ang mga sugatan na kinilalang sina Mariano Mirafuentes, Salvador Mirafuentes at Alvin Cesar. Sa pahayag ng mga biktima, papauwi na sila sa kanilang bahay sa Minalaba, Camarines Sur nang biglang may sumaging kotse sa kanilang sinasakyan tricycle. Kaya nahulog ito at bumaligtad sa ginagawang drainage. Magkatulong naman na inasistihan ng UNTV News and Rescue Team at ng Naga City Public Safety Office ang mga sugatan sa banggaan ng tricycle at motor sa Barangay Kararayan sa Naga City alas 9:30 kagabi. Nauna nang isinugod sa ospital ng Naga City PSO Rescue Team ang 2 biktima na nasa malubhang kalagayan. Samantalang ang naiwan naman na biktima na kinilalang si Alden Cortillo ay binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka inihatid sa Bicol Medical Center. Nakaupo sa pick-up si Primo Kim Wete ng madatna ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Panagdait, Mabolo, Cebu City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Mayroon itong sugat sa kanang paa at gasgas sa tuhod na binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka inihatid sa ospital. Ayon sa biktima, hindi niya napansin ang palikong pick-up sa gasoline station kaya siya bumangga rito. Makalipas lamang ang 1 oras, isa pang bangga ng motor at sasakyan ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Cebu. Nakatayo pa malapit sa motorsiklo ang driver ng motorsiklo na si Oliver Carupo kasamang kanyang asawa ng madatna ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Kalubihan, Talamban kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon kay Carupo, binabaybay nila ang M. Cuenco, Talamban nang biglang mag-U-turn ng van at bigla silang nabundol nito. Kaagad naman binigyan ng first aid ng grupo ang mga tinamong sugat sa kamay ni Carupo at saka inihatid sa Gulyas Hospital. Kasama ang Bicol at Cebu News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita! Itinanghal naman na Miss Universe 2015 ang pambato ng Pilipinas na si Pia Alonso Wurtzbach. Si Wurtzbach ang ikatlong Pilipinang itinanghal na Miss Universe sa kasaysayan ng paglahok ng bansa sa naturang beauty pageant. Ito ang balita ni Kath Canlas.
Nagbubunyi ang ating mga kababayan dito sa Planet Hollywood Las Vegas at maging sa buong mundo matapos tanghalin na Miss Universe 2015 ang pambato ng Pilipinas ni si Pia Wurtzbach. Itinanghal namang second runner-up si Miss USA Olivia Jordan habang first runner-up si Miss Colombia Ariadna Gutierrez na naigang ganda ng Filipino-German beauty queen mula sa 80 candidates sa Miss Universe pageant ngayong taon. Mula preliminary competition hanggang sa coronation night, nag-stand out si Wurtzbach. Sa real-time global voting ng pageant mula swimsuit hanggang sa final question and answer portion, ay nangunguna ang pambato ng Pilipinas sa botohan. Sa unang interview para sa Top 5, tinanong ng host na si Steve Harvey si Wurtzbach sa pananaw nito kaugnay sa balak na muling buksan ng US military base sa Pilipinas. Ayon kay Wurtzbach, magkaibigan ng Pilipinas at Amerika, kaya wala siyang nakikitang problema rito. Pagkatapos nito ay pinili na ang top 3 kung saan pasok ang Pilipinas, Colombia at USA. Isang tanong lang ang itananong sa tatlong natitirang finalist kung bakit sila ang karapat-dapat na tanghaling Miss Universe 2015. Panalo ang sagot ni Wurtzbach na ang pagiging Miss Universe ay karangalan ngunit may responsibilidad. Ayon pa kay Pia, nais niyang mag-focus sa kampanya laban sa HIV. Ipapakita rin niya na siya ay confidently beautiful pero may puso. Colombia! Kontrobersyal ang announcement ng pagkapanalo ni Wurtzbach. Una kasing inanunsyo ni Harvey na ang panalo ay si Miss Colombia Ariadna Gutierrez. Kinoronahan at rumampa na si Miss Colombia. Suot ang Miss Universe crown at sash nang bumalik ng stage si Harvey. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Nilinaw nitong ang totoong nanalo ay si Wurtzbach at inako ang responsibilidad sa kanyang pagkakamali. Naging emosyonal si Pia habang hindi makapaniwalang siya ang tunay na nanalo. Look, it was a mistake. What the card said was first runner-up. I just didn't read first runner-up. I announced the winner is, which is a huge mistake. I feel horrible for the two women. I feel horrible for the two countries. I feel horrible for the fans. It was a mistake. I wasn't exactly sure what was going on. I did not expect that at all. I mean, you can see it from my reaction. And I didn't know whether to go in front of the stage, so I was a little bit hesitant as well because I did not want to, I wasn't sure if the announcement was finally right, so I was waiting for cues from the floor director, and then I looked back and then the girls behind me were saying, go in front, like that. So that's when I walked to the front of the stage and I was just waiting for my crowning moment. 3 beses sumali si Wurtzbach sa Binibining Pilipinas bago nakuha ang Binibining Pilipinas Universe Crown at maging kinatawan ng bansa sa prestihiyosong beauty pageant. Si Pia ay isang German-Filipina actress, professional model, host at isang TV personality. Siya ay tubong Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Siya ay nag-aral ng Culinary Arts sa Center for Asian Culinary Studies. Thank you to my fellow countrymen for supporting me unconditionally in this pageant. Pangatlong Miss Universe crown na ito sa bansa. Ang una ay nakuha ni Gloria Diaz noong 1969 at ang pangalawa ay nakuha ni Margie Moran noong 1973. Sa mga nakalipas na taon, itinanghal rin na runner-up ang Pilipinas sa Miss Universe. 4th runner-up noong 2010, 3rd runner-up noong 2011, 1st runner-up noong 2012, at 3rd runner-up noong 2013. Matapos koronahan si Pia bilang Miss Universe 2015, susunod na gagawin nito ang mga itinerary na binuo ng Miss Universe organization para sa kanya. Mula dito sa Planet Hollywood, Las Vegas, Kat Canlas, UNTV News, Worldwide. Samantala, kaugnay ng balitang yan, humingi na rin ng paumanhin ang mga may-ari ng Miss Universe pageant sa nangyaring kalituhan sa announcement ng nanalong kandidata. Sa inilabas na mensahe sa kanilang Facebook page, humingi ng apology ang mga ito sa pagkakamaling nagawa ng host na si Steve Harvey. Anila hindi maiiwasan ang mga ganitong pangyayari, lalo na at live na ipinapalabas ang coronation night.
Labis naman na ikinatuwa ng mga kababayan natin at ng mga netizen ang pagkapanalo ni Pia Wurtzbach bilang Miss Universe 2015. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagbunyi ang mga Pilipino matapos manalo ang pambato ng Pilipinas na si Pia Wurtzbach sa Miss Universe 2015. Ilan sa mga kababayan natin ang humanga sa maganda niyang performance sa question and answer portion. Kasi siya naman talaga maganda yung maganda yung sagot niya sa question and answer. Nag-react po kanina, sabi ko ang ganda po ng sagot niya. Tapos bigla po siya natalo, parang nalungkot po ako. Pero nung in-announce po na siya pala yung panalo, bigla po ako natuwa. Nakita mo, ang galing niya sumagot. Voice, everything, kumpleto. Kumpleto, kumbaga sa pagkain kumpleto sa Ricardo's, andun lahat. Maging sa social media, punong-puno ng mga reaksyon sa pagkapanalo ni Pia. May iba namang nagpahayag ng awa kay Miss Colombia na umiyak matapos bawiin ang corona sa kanya dahil sa maling paghahayag ng host ng nanalo. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng publiko sa pagkakamali ng host ng beauty pageant na si Steve Harvey. Siguro duling lang yung MC siguro. Komedyante yung MC, siguro ginawa niyang komedyante pa rin yung Miss Universe. Hindi naman maganda yung ginawa niya, syempre. Talagang gano'n, nangyayari yun. Wala naman perfecto. At buti na lang na i-check na i-correct nila agad. Apologize naman. Sa social media naman, bagamat may ibang netizens na galit kay Harvey, may iba namang natuwa sa pag-amin nito ng kanyang pagkakamali. Samantala, labis naman ay ikinatuwa ng Malacanang ang pagkapanalo ni Miss Philippines Pia Alonso Wurtzbach. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sonny Coloma, kaysa sila sa pagbubunyi ng buong Pilipinas sa karangalang nakamit ni Binibining Wurtzbach. Ang tagumpay ni Binibining Pia Alonso Wurtzbach bilang Miss Universe ay ikinararangal ng buong bansang Pilipinas. Siya ay sagisag ng katalinuhan at kahusayan ng mga Pilipino na kinikilala rin sa maraming larangan sa buong mundo. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, may naitala na ang Department of Health o DOH ng 10 kaso ng firecracker-related injuries bago pa man sumapit ang pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Joan Nano. Hindi pa man sumasapit ang pagpapalit ng taon, umaabot na sa 10 ang mga biktima ng paputok. Batay sa datos ng Department of Health, hanggang kahapon December 20, nakapagtala na ng 10 kaso ng firecracker-related injury sa mga probinsya. 3 sa mga ito ay sa Laguna, 2 sa Rizal, habang tig-1 naman sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Isabela, Nueva Vizcaya, Iloilo at Davao del Norte. Karamihan sa mga biktima ay mga batang 5 hanggang 12 taong gulang. 8 sa 10 ay naputukan ng pikulo, habang 2 naman ay whistle bomb na pawang mga ipinagbabawal na paputok. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na huwag gumamit ng paputok upang makaiwas na maputukan. Sakali namang mabiktima ng paputok, paalala ng DOH sa publiko, agad na lapatan ng pangunang lunas ang sugat upang hindi maimpeksyon. Maski gaano kaliit ng sugat, importante ang anti-tetanus dahil pwede po itong magbigay ng irreversible damages sa pasyente. Pag ikaw ay may tinamaan ng tetanus, ang una doon, takot sa tubig, takot sa ilaw, naninigas yung katawan. Pero once pumasok yung takot na sa tubig, galit sa ingay, takot sa ilaw, and then medyo pag manigas na yung leeg, that's already a point of irreversibility. Samantala, nananatili namang 0 incident o wala pang naitatalang naputukan ng firecrackers sa Metro Manila. Kaya naman naniniwala ang DOH na epektibo ang kampanya nito kontra sa paggamit ng mga paputok. Malaking tulong din anila ang inilabas na order ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na nagbabawal ng pagbebenta ng paputok sa mga bata. Sa mga nagbebenta, huhulihin po kayo pagka nagbenta kayo ng paputok sa minors. Huhulihin po namin sa mga nagbebenta ng paputok kapag nagbenta kayo sa minor, huhulihin po kayo ng ating kapulisan. Kaalinsabay nito, naka-code white alert na rin ang lahat ng mga pampublikong ospital sa bansa kaugnay ng mga mabibiktima ng paputok na tatagal hanggang sa 5 ng Enero sa susunod na taon. Sa darating na December 31 ay nakatakda ring mag-ikot sa ilang pampublikong ospital ang DOH upang tiyakin ang kahandaan ng mga ito sa pagpapalit ng taon. Joan Nano, UNTV News Worldwide.
Isang batang babae naman ang biktima ng ligaw na bala sa Zamboanga del Norte. Kaugnay nito ay nagbabala ang Philippine National Police na mahaharap sa kaso ang sinumang masasangkot sa indiscriminate firing. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Muling nagbabala ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga nagbabalak na magpaputok ng baril ngayong holiday season o sa bagong taon. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, maaaring makasuhan ng kriminal ang sinumang sibilyan na mapatutunayang nagpaputok ng baril, habang kriminal at administratibo naman ang maaaring kaharapin ng isang pulis o ng sinumang law enforcer. Administrative relief, nire-relieve natin sa isang unit para maayos yung investigation, pending the investigation so as hindi niya ma-impluwensyahan yung mga probable witnesses dun sa area. Kinumpirma din ng general na isang batang babae na rin ang natamaan ng stray bullet sa tiyan sa Zamboanga del Norte, habang isang sibilyan sa Leyte ang nahuli dahil sa indiscriminate firing at nasa 3 naman ang nahuli sa Region 7 at Region 11 na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Kaya't panawagan ng PNP sa publiko, kuhanan ng litrato o video ang sinumang makikita nagpapaputok ng baril upang magamit na ebidensya. Pwede nyo submit sa amin yung video. On the administrative side, madali nating ma-resolve po yun. Kaya nga lang po pagdating naman sa criminal aspect, yun nga lang kasi kinakailangan talaga ng batas based dun sa regulation na mayroong complainant. The complainant will act as the witness. Kaugnay nito'y umapila rin ng PNP sa mga mambabatas na baguhin ang batas at patawan ng mas mabigat na parusa ang mga mahuhuling nagpapaputok ng baril. Base sa kasalukuyang batas, tanging 200 pisong multa lamang o 1 araw hanggang 1 buwan na pagkakakulong ang ipapataw sa kasong alarm and scandal, habang 6 na buwan hanggang 6 na taon naman sa discharge of firearms. Kung bibigatan ang parusa, ay tiyak aniyang matatakot ng sinuman na magpaputok ng baril. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Handa na ang ilang ospital para sa mga firecracker-related injury sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Grace Cassin. Naglabas na ng guidelines ang East Avenue Medical Center sa isinasagawa nitong paghahanda para gamutin ang magiging biktima ng paputok at iba pang firecracker-related injuries. Ayon kay East Avenue Medical Center Trauma Chief Dr. Alfonso Nunez, naka-duty ang lahat ng kanilang mga doktor at nurse sa pagpapalit ng taon. Maglalagay din sila ng ward para sa mga naputukan at iba pang mga emergency cases. Base sa kanilang pag-aaral, maliban sa mga biktima ng paputok, marami rin ang mga pasyenteng dinadala sa ospital dahil sa car accident at domestic violence. Come Christmas Eve and come especially on New Year's Eve, majority ng spaces na yan, iaalat namin para sa mga pasyenteng mapuputukan. Ang isang experience namin kasi during New Year's Eve, mas marami yung mga biktima ng mga domestic violence. Maghihigpit din sa media ang East Avenue Medical Center at hindi sila basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon ng mga pasyente. Hindi rin nila papayagan ang media na makapasok sa loob ng ospital upang hindi maabala ang mga pasyente at doktor. Nagkaroon ng mga permiso dati na mag-set up ng kanya-kanyang mga stations dito sa loob. Nakita namin napakasikip. Hindi makakilos yung staff namin, lalo na nung kasagsagan nung New Year's Eve na nagdadatingan yung mga pasyente kahit madaling araw. Isa ang East Avenue Medical Center sa may pinakamaraming pasyente noong 2014. Nakatakda namang mag-inspeksyon ng DOH sa mga ospital sa December 31. Grace Cassin, UNTV News, Worldwide. Nagsimula ng dumagsa ngayong araw sa Araneta Bus Terminal ang mga pasahero na uuwi ng probinsya ngayong holiday. Ito ang balita ni Monokson. Nasa mahigit 5,000 na mga pasahero sa Araneta Bus Terminal ngayong araw pa lang. Karamihan sa mga ito ay bibiyahe patungong Quezon, Bicol, Samar at Leyte upang magbakasyon ngayong holiday. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, tinatayang aabot pa ito ng mahigit 12,000 bago matapos ang linggo.
At dahil puno na ng mga tao sa may loob ng waiting area, karamihan sa mga pasahero, dito na lang naghihintay sa labas sa mga bus na dadating. Kaso ang problema, marami silang mga dalang mga bagahe na dito na rin nila inilalagay sa mismong daanan, kaya yung mga tao medyo hirap na rin maglakad, lalo na papasok doon sa bilihan ng tiket. Ilan sa pasahero ay maagang nagpa-reserve ng tiket upang hindi mahirapan na sumakay, habang ang iba naman ay nagbabaka sakaling makasingit sa biyahe. Chance passenger lang kami. Magpaantay lang muna. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nagbigay na sila ng special permit sa ilang unit ng bus upang hindi magkulang ang mga biyahe ngayong holiday. Subalit marami sa mga bus ang delay ang dating dahil sa naiipit sa traffic. 3 o'clock na madaling araw, nandito na po kami. Wala pa po sir, ibang number po yung dumarating eh. Sabi sa amin, parating na daw dito, hanggang ngayon wala pa po. 4 hours ho. Ayawan ko sa kanila, yung management nila yata, yung tagal eh. Nag-inspeksyon rin ng LTFRB sa mga bus upang matiyak na ito'y nasa kondisyon at kayang bumiyahe ng malayo. Inalam rin ng LTFRB kung sumusunod ang mga bus company sa taripa. Mahigpit na ipinagbabawal ng LTFRB ang overcharging at undercharging at mahigpit na ipinapatupad ang 20% discount sa mga estudyante at senior citizen. Kung nagtaas, bawal, at pag nagbaba, actually bawal din. Kasi ito ay regulated kasi ng LTFRB. Mahigpit ang pamunuan ng Araneta Bus Terminal sa pag-iinspeksyon sa mga pasaherong pinapapasok sa loob ng terminal. Subalit sa dami ng pasahero, hindi na rin masyado natitignan ang mga bagahe ng mga ito. Tumutulong naman ang mga tauhan ng Philippine National Police upang matiyak ang seguridad sa loob ng terminal. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue, ito ang balita ni Mon Hocson, live. Yes, Mon? Magandang gabi, Monica. Marami nang hindi natutuwa sa araw-araw na sitwasyon ng traffic, lalo na sa EDSA. Kung sila ay naiipit ng ilang oras sa napakatinding traffic, yung ating mga kababayan naman na galing sa mga mall, nagre-reklamo, hirap na hirap sumakay. Kaya ngayong sitwasyon ng traffic sa SM North, lalo na sa may tapat ng North Ave, check natin ang itsura ng sitwasyon ng traffic. Dito sa ibaba, talagang makikita mo yung mga tao nag-iintay ng masasakyan, pero dahil laging puno ito mga bus, medyo umiinit yung ulo ng iba at dahil nga wala ring masakyan, yung iba naman nakikipag-agawan. Lalo na kasabay pa niyan yung matinding traffic ngayon dito sa may northbound ng tapat ng SM North. Mula po dyan sa may area ng Trinoma hanggang dito sa may kanto ng North Avenue ay napakabagal ng daloy ng mga sasakyan. Yun ding area, lalo na kung kayo ay malapit na sa May Muñoz, dyan po magsimulang talagang magkaroon ng heavy traffic, lalo na po dyan sa may kanto ng Congressional. Lahat ng mga sasakyan pa northbound, yung traffic po na yan ay hanggang dyan sa may kanto lamang ng Muñoz. After naman po dyan, luluwag naman ang daloy ng mga sasakyan tuloy-tuloy hanggang sa may area po ng Balintawak at dyan sa may monumento. Sa mga babalik naman ng area po ng QC na manggagaling po ng Caloocan, dyan sa may monumento area wala po maging masyadong problema. Ang traffic po talaga ay dito pa lamang sa umpisa ng Dario Bridge at hanggang sa may Muñoz, napakabagal na po ng flow ng traffic. At hanggang pagtawid nyo po, hanggang sa makarating naman kayo dito sa may area ng MRT North Avenue Station. Itong service road ng Quezon Ave, medyo mabagal na rin at minsan tumutukod pa hanggang sa may harapan ng estasyon natin. At ang dahilan po niyan ay itong area ng intersection na kung saan medyo mabagal po talaga yung facing ng pagbibilang dun sa traffic lights. Kaya po medyo nagkakaroon ng problema at tumutukod hanggang dyan sa may PhilAm. Yung area ng Cubao ngayon, pa southbound, moderate to heavy traffic na rin starting pa lamang ng Kamuning flyover hanggang sa may Cubao area at maging dyan sa may area ng Farmers tuloy-tuloy sa may Campo Crame. Traffic na rin po papunta ng Ortigas pero bahagyang luluwag sa may area po ng flyover ng Ortigas. Pero pag nasa may Mega Mall na po kayo, mabagal na ang traffic tuloy-tuloy na sa may Mandaluyong at hanggang sa may area ng Ayala dyan sa may Makati. Sa mga pabalik po ng QC magmumula ng TAF, yung pong pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange northbound, napakabagal na po ng daloy ng mga sasakyan, Ayala hanggang Buendia, hanggang Orense, Pioneer, dyan sa may Shaw, dyan po sa may Ortigas, tuloy-tuloy sa may White Plains hanggang makarating kayo ng Cubao, Usad Pagong po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito.
Ang payo ng MMD at ng PNP-HPG, lalo na po dun sa mga nagbabalak na pumunta sa mga mall o sa ibang lugar within Metro Manila, ang pinakamaganda hong gawin ay planuhin nating mabuti itong ating mga lakad. Meron daw kasi ilang mga kababayan natin na bigla na lamang nagpaplano, biglaan at umaalis sa kanilang mga bahay. Pero hindi po nila nalalaman na ang sasalungahin po nila ay yung matinding traffic, lalo na sa EDSA, lalo na po yung mga malalapit sa mga mall, yung po mga may private na mga sasakyan. Iwasan po natin ang mga lugar na yan kung ayaw po nating maipit sa napakatinding traffic. Paalala, ang number coding pinapatupad hanggang mamayang alas 7, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number nagtatapos sa 1 at sa number 2. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa EDSA North Avenue. Susunod sa ito ang balita. Pangulong Aquino nagpasalamat at nagpaalam na sa Armed Forces of the Philippines. Davao City Mayor Rodrigo Duterte sinampahan ng petisyon upang ipakansela ang kanyang Certificate of Candidacy. Preliminary investigation sa mga kaso kaugnay ng tanimbala sa NAIA sinimulan na ng Department of Justice. Anti-contractualization bill isinusulong sa Senado. Ilang unyon naniniwalang feasible ang panukala. Nagbabalik ang ito ang balita. Tulong muna bago balita. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang babaeng nabundol ng jeep sa Pampanga, gayon din ang lalaking nabunggo ng tricycle sa Tarlac. Ito ang balita ni Joshua Anton. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang babaeng nabangga ng jeep sa may MacArthur Highway sa Barangay San Vicente sa Apalit, Pampanga, pasado alas 3 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si Aling Arling Caintic, 48 years old at nakatira sa naturang barangay. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, patawid ang biktima sa kalsada nang bigla na lamang siyang mabangga ng jeep. Nagtamo si Caintic na sugat sa ulo at namamaga naman ang kanang tuhod. Ang jeepney driver na nakabangga kay Caintic ang nagdala sa kanya sa isang klinika. Ngunit dahil sa hindi mapatigil ang pagdurugo ng ulo at pagsuka, dinala na ng UNTV ang biktima sa ospital. Nangako ang nakabangga sa biktima na sasagutin lahat ng gastusin sa ospital. Samantala, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking nabunggo naman ng tricycle sa Barangay Sapang, Tagalog, Tarlac City, Biyernes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Carlos Castro, 55 taong gulang. Iniinda ni Castro ang pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa. Hindi rin ito maigalaw ang kanyang katawan, kaya matapos magsagawa ng assessment ang grupo, dahan-dahan itong inestabilize at inilagay sa backboard. Matapos bigyan ng paunang lunas, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council naman ang nagatid kay Castro sa Hexon Medical Center. Kasama ang Tarlac News and Rescue Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita. Pinalipad kaninang umaga ang mga bagong eroplano ng Philippine Air Force kaugnay sa pagdiriwang ng founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines o AFP. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie? Magandang gabi, Attorney Reg. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sa Metro Manila isinagawa ang foundation anniversary ng Armed Forces of the Philippines, kundi sa Clark Air Base. Ito ay upang maiwasan ng air traffic congestion dahil ang highlight ng event ay ang flyby ng aircrafts ng Philippine Air Force. At si Pangulong Benigno Aquino III ang guest of honor dyan sa pagdiriwang ng ika-80 pagkakatatag ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. At ito ang kanyang huling pagdalo sa AFP anniversary bilang Pangulo ng Bansa. Subalit ipinapangako niya na patuloy ang kanyang pagsuporta sa AFP Modernization Program. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III. Idadagdag ko lang na hindi pa tayo tapos sa pagpapalawak sa ating naturang hukbo.
Balak pa nating mapasakamay ang mga bagong frigate at strategic sealift vessel, pati ang mga long-range patrol at close air support aircraft at iba pang kagamitan gaya ng engineering equipment. Pinasalamatan naman ni AFP Chief of Staff General Hernando Ireberi si Pangulong Aquino sa pagbibigay prioridad nito sa modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni General Ireberi. Mahal na Pangulo, ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong suporta upang matupad ang aming minimithi sa aming modernization program. Attorney Reg, ilan sa itinampok na air asset ay yung dalawang FA-50 Golden Eagle fighter jet planes na dineliver ng Korea Aerospace Industries noong nakalipas na buwan. Pinalipad din ang ibang air assets tulad nitong S-11 trainer jets, C-295 medium lift aircraft, C-130, SF-260, Bell 412 EP utility helicopters, UH-1D, UH-1H, Sokol helicopters at AW-109P helicopters. Kasama rin sa ipinakita sa publiko ang 77 M113A2 armored personnel carriers na ibinigay ng Amerika sa pamamagitan ng Excess Defense Article Program nito. Ipinarada rin ang ibang mobility assets tulad ng B-150, Simba, B-300 armored vehicles, M35 trucks, water filtration with truck, boom truck, M35 with fiberglass boat, rubber boat at iba pa. Sa kabuuan, 174 na mobility assets ang ipinarada sa itinuturing ng AFP na pinakamalaking AFP parade. Kumpara sa mga nakalipas na AFP Day, pinakamarami ang bilang na nag-participate na mobility asset sa military parade na isinagawa ngayong taong ito. At ayon sa AFP, layo ng pagpapakita sa publiko ng paradang ito na nararapat ang paggastos ng pamahalaan para sa modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Rosalie, kanina nabanggit mo na kahit na hindi na Pangulo si Presidente Aquino, no, tutulong pa rin siya na suportahan yung AFP Modernization Program. So paano niya gagawin ito? Nasabi niya ba after the speech niyang ginawa? Next year kasi, di ba, Attorney Reg, mag-step down na siya from the office. So bago siya umalis, sisiguraduhin niya na mapipirmahan itong mga kontrata. Katulad ng ipinangako niya itong sea-lift vessels, yung frigates. At alam naman natin na aprobado na ang budget ng Kongreso at ng Senado patungkol dito sa budget defense. Meron ba rin siyang nabanggit tungkol sa maaring successor niya dito sa opisina ng pagka-presidente? Kung paano mapagpapatuloy yung kanyang mga programa? Hindi niya na binanggit, pero ang lagi niya binibigyang diin na maipagpatuloy ang tuwid na daan. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan. Sa kaugnay pa rin na balita, taos-pusong nagpasalamat si Pangulong Benigno Aquino III sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanyang huling pagdalo bilang Commander-in-Chief sa anibersaryo nito. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Huling AFP anniversary ko na po ito bilang Pangulo at Commander-in-Chief. At sa araw na ito, hindi ko maiwasang sariwain ang panata ko sa sambayanan. Pagbaba ko sa pwesto, makikita natin ang malaking pagbabago. Tumutuo po tayo rin. Muling binalikan ni Pangulong Benigno Aquino III ang nadatnan niyang kalagayan noon ng Armed Forces of the Philippines na kulang ang mga kagamitan at mga sundalo. Ayon kay Pangulong Aquino, tinupad niya ang kanyang pangako na magsagawa ng malawakang modernisasyon sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ulat ng Pangulo, sa kanyang administrasyon umabot sa 56.79 billion pesos ang nailaang budget para sa 45 proyekto ng AFP na mas malaki kumpara sa nakaraang 3 administrasyon. Sa huling pagdalo ni Pangulong Aquino bilang Commander-in-Chief sa AFP Anniversary, pinasalamatan niya ang lahat ng bumubuo sa hukbong sandatahan sa serbisyo nito sa bayan. Di po natin pwedeng di mabanggit ang mga kasapi ng ating hukbong humarap sa patong-patong na pagsubok upang mapaglikuran ang ating mamamayan. Ang mga sumaklolo para sa mga kalamidad gaya ng bagyong Sendong, Pablo, Yolanda, Santi, Ruby, Lando at maging kina Nona at Onyo. Mga kasama, sa ngala nga po ng ating mga boss, tanggapin ninyo ang aming taos-pusong pasasalamat para sa hindi matatawarang serbisyo ng bawat opisyal, sundalo, reservist at kawani na bubuo sa kagalang-galang na sandatahang lakas ng Pilipinas.
Sa pamamaalam ni Pangulong Aquino, binigyan niya ng huling misyon ng AFP at ito ay siguraduhin na matiwasay at matagumpay ang halalan sa susunod na taon. Sa susunod na taon, nakatang sa ating balikat ang tungkuling siguruhing magiging matiwasay at matagumpay ang paparating na halalan. Ito na ho ang last mission ko para sa inyo. At bilang inyong Commander-in-Chief, tiwala nga akong iisa lang ang kumpas ng inyong susundan. Ang gawin ng tama, makatwiran at makatarungan para sa ikabubuti ng bayan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Isa pang reklamo sa kandidatura sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang isinampa sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isa na namang petisyon ang inihain laban sa pagtakbong Pangulo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon sa petitioner na si Rizalito David, dapat ideklarang null and void ang substitution ni Duterte kay Dino bilang kandidato sa pagkapangulo ng PDP laban dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Aniya, noong mag-withdraw ng kandidatura si Dino, dapat agad ding nag-substitute si Duterte, subalit kulang 1 buwan pa ang lumipas bago nagsumite ng COC si Duterte sa pagkapresidente. Kung tutuusin, ayon kay David, wala ng kandidatong pinalitan si Duterte. Winidraw na ni Dino yung kanyang COC. Sino ngayon nire-replace mo? Ang dapat doon kaliwaan. Pag withdraw ko ng COC ko, o sabi ng partido ko, si Duterte ang ipapalit, di dapat nando doon na kaagad, di ba? But it took them some time, no? It took them some time. So, COMELEC should not even accept, even ministerially, the COC of Mr. Duterte. Iginiit din ni David sa kanyang petisyon na dapat nang kanselahin ang COC ni Duterte dahil isinumite ito nang wala sa tamang panahon. October 12 to 16 anya ang filing ng Certificate of Candidacy, subalit November 27 na nagsumite ng COC ang alkalde. It's way beyond the deadline. Ayon kay David, hindi paso sa panahon ang pagsusumite niya ng petisyon dahil December 16 lang tinanggap ng COMELEC ang COC ni Duterte. Nanindigan naman ito na ang kanyang ginawa ay hindi upang tanggalin sa listahan ang mga kandidatong nangunguna sa survey. Bukod kay Duterte, petitioner din si David sa reklamo laban kay Senator Grace Poe. Ang makikinabang niyan ay isang bayanan, hindi kay sino man. No? Kung yung mas nararapat na maihalal, yun ang maihalal, mas maganda. Wala munang tugon sa petisyon ang kampo ni Duterte dahil hindi pa natatanggap ang kopya ng reklamo. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Hinamon naman ni Mayor Rodrigo Duterte ang Commission on Human Rights na magsampa ng kaso laban sa kanya. Ito ang balita ni Joey Domingo. Matatanda ang kinukonsidera ng Commission on Human Rights ang pagsasagawa ng special team upang imbestigahan ang mga naiulat na summary killings sa lungsod ng Davao, kung saan idinadawit ang pangalan ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang naturang investigasyon ay naprubahan naman ng kasalukuyang administrasyon. Wala namang pag-aalinlangan ng alkalde at hinamon pa ang CHR na magsampa ng kaso laban sa kanya. Magmura na naman ako. Alam mo yung HR, di ba, ilang beses niya pabalik-balik na imbestigahin ako. I mean, if they have the goods on me, file it immediately. I'd love to see you in court. Dagdag pa ni Duterte, mamarapati niyang i-cross-examine ang mga testigo laban sa kanya at pinasinungalingan ang mga aligasyong may kinalaman siya sa mga nangyaring extrajudicial killings o summary execution sa Davao City. Kasi pag sinabi mo na 1,000 ang pinatay ko, saan ko nilibing yung karami niyan? Inamin naman ni Duterte na naging eksaherado ang mga tugon niya sa mga pagtatanong ng media. You know, it's a ridiculous answer because you're asking me a ridiculous question. How can I kill 1,000 people? Inamin din ng mayor na nakapatay na siya di umano ng mga kriminal, partikular ang mga kidnapper, at nakapagpaputok ng isang magazine mula sa isang M16. Ngunit ito raw ay legal na nangyari sa isang shootout incident. Ayun, talaga legal yun. And that I was in for the kill because I know I was killing them legally. Ayon pa kay Duterte, hinihintay niya ang pagsasampa ng kaso ng CHR laban sa kanya upang legal niya ng malinis ang kanyang pangalan sa hukuman. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo para sa UNTV News Worldwide.
Inumpisahan na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa mga kaso kaugnay ng insidente ng tanimbala sa NAIA na kinasangkutan ng 2 tauhan ng Office of Transportation Security at ng 4 na pulis ng PNP Aviation Security Group. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sinimulan na ng DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamong isinampa ng Amerikanong si Lane Michael White kaugnay ng insidente ng tanimbala sa NAIA. Dumalo sa pagdinig ang 2 tauhan ng OTS na sina Maria Elmacena at Marvin Garcia na nahaharap sa kasong kriminal dahil sa umano'y pagtatanim ng ebidensya sa bagahe ni White. Nagpadala rin ang kanilang abogado ang 3 pulis ng PNP AVC Group na nahaharap naman sa mga kasong katiwalian at robbery extortion. Hiniling ng mga respondent na bigyan sila ng dagdag na panahon upang magsumite ng kanilang kontra sa laysay. Ito ay dahil magsusumite sila ng bagong affidavit na iba sa kanilang isinumite sa NBI kaugnay ng investigasyon sa tanimbala scam. Nais ng mga respondent na makakuha muna ng kopya ng CCTV sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Yung CCTV footage doon makikita yung kung ano talaga yung totoong nangyari. So that's very important. We need to secure that copy of the CCTV footage first before we submit our counter affidavit. Pinagbigyan naman ng DOJ ang hiling ng mga respondent at binigyan sila ng hanggang January 8 upang maisumite ang kanilang counter affidavit. Dumalo rin sa pagdinig ng DOJ ang stepmother ni Lane Michael White na si Eloisa Soleta. Bagamat napatawad na nila ang mga respondent, itutuloy pa rin nila ang kaso laban sa mga ito. The truth is our family forgives all of them. Lahat naman tayo tao lang. Pero ang gusto lang namin, katulad ng sabi ng husband ko, is just for justice. Nakauwi na rin anya ng Estados Unidos si White at babalik ito kapag nakarecover na sa naranasang stress dahil sa insidente. Isa ang kaso ni White sa kinumpirma ng DOJ na insidente ng tanimbala sa NAIA. Noong Setyembre, nakakita ng bala sa bagahe ng Amerikano at tinangka umanong kikilan ito ng 50,000 pesos ng mga respondent. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Isinusulong na sa Senado ang anti-contractualization bill na naglalayong mabigyan ng security of tenure o maging permanente ang mga manggagawa sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Isinusulong ni Senator Coco Pimentel ang Senate Bill 3030 na naglalayong ipagbawal ang labor contractualization. Layunin ng panukalang batas na amyendahan ang Presidential Decree No. 442 o Labor Code of the Philippines. Sinabi ni Senator Pimentel na dapat na mapangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa na naaayon sa konstitusyon. Kabilang na dito ang mandato na dapat na may security of tenure ang mga manggagawa, may maayos na kondisyon sa lugar na pinagtatrabahuhan at tumatanggap ng sweldo na sapat para sa kanilang pangangailangan. Sinabi rin ni Senador Pimentel na layon rin ng panukala na maiwasan ng mga employer na hindi tinutupad ang labor laws at gumagawa ng sistema para hindi maging regular sa trabaho ang kanilang mga empleyado. Ayon naman kay Dakila Milamena, ang presidente ng Sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng Demokratikong Organisasyon o Senado, maganda ang panukalang ito para sa mga manggagawa. Ako ay naniniwala na ito ay feasible. At bakit kung nasabing feasible? Dahil iilang mga mambabatas na rin naman ang nagsasabi na pwede. Ayon kay Milamena, mahirap ang buhay ng isang hindi regular na empleyado na inaasahan ng pamilya. Malaking bagay ang mga benepisyong natatanggap ng hindi contractual ang trabaho. Napakahirap niya kasi unang-una, nandyan yung laging pangamba at threat na hindi ka ma-renew. For example, every 6 months ay kailangan mo mag-renew. At pagdating naman sa ibang benepisyo ay hindi rin pantay. Natural, pag regular ka, ay di regular mong natatanggap yung lahat ng mga benefits. Ang nasabing bill ay nasa level pa lang ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Mahigit 50 pamilya ang naapektuhan na nangyaring sunog
sa Barangay Central sa Quezon City ngayong hapon. Ayon kay Bureau of Fire Protection District Fire Marshal Jesus Fernandez, pasado alas 2 ng hapon nang respondihan ng kanilang mga bombero ang sunog na umabot sa ika-5 alarma. Sa naging investigasyon ng BFP, sinunog umano ng lalaking si Tony Rudio ang kanilang bahay matapos magkaroon ng away sa kanyang asawa. 20 bahay ang natupok ng apoy at 3 tao ang natalang nasaktan sa sunog. Nahuli naman si Rudio at nasa kustodiya na ng Philippine National Police. Naideklara naman na fire out na ang sunog pasado alas 3:15 ng hapon. $2,219 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Isang patay, mahigit 30 ang sugatan matapos sagasaan ng kotse ang mga pedestrian sa Las Vegas Strip. Mga sa ilang barangay sa Pampanga, unti-unti nang humuhupa. Pinsala sa agrikultura, umabot na sa mahigit 300 milyong piso. UNTV kinilala ng OCD Region 1 bilang isa sa Heroes of the North ngayong taon. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, after ni Nona at Onyok, may nakikita na bang posibleng mabuong bagyo? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay wala pa namang nakikita ang pag-asa na panibagong sirkulasyon na makaka-apekto sa ating bansa. Within 2 to 3 days ay maaaring wala pang makaapektong bagyo LPA sa ating bansa. Pero itong northeast monsoon yung amihan, na-expect natin na lalakas sa mga susunod na araw, Atty. Reg. Sige rin, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong amihan o northeast monsoon, nakaka-apekto pa rin po dyan sa may area ng Northern Luzon. Samantalang yung eastern section ng Central at Southern Luzon ay naapektuhan naman po nung tail end of a cold front. Sa forecast po ng pag-asa, ang Quezon, saka po ang area ng Aurora, hanggang dito sa may lalawigan ng Bicol ay, region ng Bicol ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila at mas malaking bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas po ng isolated light rains o mga pag-ambon. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, hindi po masyadong malinsakan ang ating mararamdaman temperatura. 30 degrees Celsius ang ating maximum. Samantalang sa Tuigaraw 29, sa may area po ng Baguio 15 to 22 at sa area ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Ang Visayas po ay partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng isolated thunderstorms. Sa Iloilo City and Metro Cebu hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura, pero dito sa Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Mindanao po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din na papawirin at magkakaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, Metro Davao at Zamboanga City, halos malaking bahagi po ng Mindanao ay maaari pong maitala ang temperatura ng 31 degrees Celsius. Yan po yung maximum. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:16 a.m. Atin ang pong sunset, 5:32 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na namalaan. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, sinagot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng plataporma ang mga hamon ni Rojas ng pagdedebate at ang kasong diskwalifikasyon laban sa kanya. Ito ang balita ni Joey Domingo. Ayaw ko, mamayabang siya. Mag-number 2 muna siya, survey. Ayaw, number 2 na siya. Ito ang sagot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa hamon ni LP Standard Bearer Mar Rojas sa isinagawang dialogue with the media dito sa Davao City. Giit pa ng PDP laban presidential candidate, mas nais niyang pagtuunan ng pansin ang mga isyu ng bansa at pagpaplano ng pagpapatupad ng kanyang mga plataporma kesa ang hamon na debate ni Rojas.
Ayon sa alkalde, ang pagsugpo ng krimen ang dapat na manguna sa lahat, lalo na ang mga krimeng may kinalaman sa droga at saka nito isusunod ang peace processes. Drug must stop. Crime must stop. Corruption must stop. Then we begin the peace process. Sabay-sabayan. Layunin din di umano ni Duterte na dagdagan ang security forces ng gobyerno ng mahigit kumulang sa 3 hanggang 4,000 katao, maging Scout Rangers or Special Forces bilang inisyatibo at kontribusyon nito sa laban ng sambayanan kontra terorismo. It will not be directed against the MI, MN, or the NPA. I am more concerned about the coming threat of another war front, and that is terrorism. Patungkol naman sa Spratlys, ayon kay Duterte, ang lahat ng pag-uusap maging multilateral or bilateral ay magsisimula sa agenda na ang Spratlys ay sa Pilipinas. Turang awit sa 3 linggo ng eliminasyon sa buwan ng Disyembre ang mga awiting Aking Kandungan ni Armel de Guzman na inawit ni Aya de Leon at Tuloy-Tuloy ang Pagpupuri ni Alexander Tolentino na inawit naman ni A.R. Escalante. Mirasol Abugadil, UNTV News, Worldwide. Kinilala ng Office of the Civil Defense Region 1 ang UNTV bilang isa sa Heroes of the North o Banuarte Amianan 2015 ngayong taon dahil sa pagtulong nito sa panahon ng sakuna at kalamidad sa mga mamamayan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Binigyan ng Gawad Kalasag 2015 at Heroes of the North o Banuarte Amianan ang mga individual, grupo, local government unit at iba't ibang organisasyon na nagbigay ng lingap at seguridad sa mga mamamayan sa Rehiyon 1 sa panahon ng sakuna at mga kalamidad. Ayon kay Regional Director Melchito Castro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 1, hindi matatawaran ang ginagampanang tungkulin ng bawat individual na nagsakripisyo upang sumagip ng buhay sa mga panahong may kalamidad at sakuna. Papasalamat ako sa lahat ng mga awardees natin ngayon, dahil alam mo sila ang buhay natin pag meron tayong mga disaster operations. Kaya dapat lang bigyan natin sila ng karangalan at bigyan natin sila ng suporta sa pamamagitan nitong pag-recognize sa kanila bilang mga Heroes of the North dito sa Region 1. Binigyang pagkilala ang mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council at PDRRMC sa Region 1 tulad ng DILG, DPWH, DOH, DepEd, NFA at iba pa. Volunteer group, member ng Rapid Damage and Needs Analysis kung saan tumulong ng husto noong manalasa ang Bagyong Egay. Kabilang rin sa ginawaran ng Kalasag Awardee ay ang isang registered nurse na si Areli. Binigyan rin ng parangal ang UNTV at ang La Union correspondent na si Manayon Toto Fabros ng Heroes of the North Award dahil sa walang sawang pagpapaabot ng tulong sa mga mamamayan sa tuwing may sakuna o kalamidad. Umaasang pamunuan ng Office of the Civil Defense na marami pang mga volunteer na sasali sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang mas dumami pa ang tutulong sa mga nangangailangan ng tulong sa tuwing may kalamidad na nangyayari sa bansa. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. At yan ang mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.